Panginoon, ang aming pong papuri, pasasalamat sa inyong nakilang pangalan. Panibagong buhay, lakas niyo pinagkaloob upang aming itanghal ang inyong kadakilaan. Panginoon, salamat po sa unang linggo ng Disyembre, sa ikalawang linggo naman ng pagdatal. Sana ay aming niyahanda ang aming mga sarili sa kahulugan at mensahe ng inyong kapanganakan. Bahagi niyo, Panginoon, at bigyan ng daan ng inyong banal na diwa sa aming mga buhay, sa aming oras, sa mga puso, sa mga oras sa ito, Panginoon. At aming patuloy na bigyan ng pagkakataon din na kayo ay aming magpagpapalad. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ulitin po natin ang Oka Emmanuel. Magpasalamat kayo sa Panginoon dahil siya ay mabuti. Ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Magpasalamat kayo sa Kanya na Diyos ng mga Diyos. Ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Kaya'y patuloy tayong maghandog ng papuri sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Ito ay ang handog na nagmumula sa mga labi natin at nagpapahayag ng pagkikilala natin sa Kanya. Purihin mo ang Diyos sa pamamagitan ng langit, para siya sa pamamagitan ng salamat.
Halina, buong kagalakan tayo magpuri at magpasalamat sa Diyos na tapat sa lahat ng panahon. Sambahin natin at papurihan ang banal niyang pangalan. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, kami po ay samahan sa pagkilala sa inyong dakilang pag-ibig nang iyong isugo ang iyong bugtong na anak na si Jesus. Tagayin niya ang pag-asa para sa sanlibutan na nilukot, nakaharap sa kahirapan at kasawian. Dahil kay Jesus, dumating ang liwanag para sa sangkatauhan upang ang lahat ng makilala sa Kanya ay hindi na kailanman lalakad sa landas ng kadiliman. Loobin mo, O Diyos, ang aming matumbasan ang iyong kabutihan sa pamamagitan ng matapat na paglilingkod sa iyo, sa iglesia at sa komunidad. Dinggin mo nawa ang aming dalangin na hinihiling sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Panginoon namin Diyos, pinupuri namin ang iyong anak na si Cristo Jesus, ang Emmanuel, ang pag-asa ng lahat ng bayan, ang kagilang guro na bumabagay sa amin. Siya ang Kristo ng lahat. Panginoon namin Diyos, sa panahon ng aming pagsisindi sa mga kandila ng Advent Week, sa bawat linggo ng pagdatal, naway ang rit at ang liwanag nito ay maging tanda ng mga pangako ni Kristo na magdadala sa amin sa kaligtasan na kasama namin maglalakbay tungo sa buhay na ganap at kasaya-saya. Dalangin namin ito ng may katakumbabaan. Amen. Ating pong sisindihan ang ikalawang kandila ng pagdatal, ang kandila ng kapayapaan. Habang nagliliwanag ang kandila ng kapayapaan, naway ang liwanag ni Kristo ay maghari sa ating
Pawilin nito ang takot, galit at puot, at palitan ng pag-ibig, kalinga at pagkakaisa. Dalangin natin ngayon ang Lord Jesus. Naway ang ilang pagdating ito ay maging paalala at pag-asa at kagalingan at para sa siya makipagpagod ng HIV at AIDS. Pagpalain ng Diyos ang mga napapalagan ng pag-aalam at pag-ibig at pag-ibig. Panginoong Diyos, sa paglalakay namin ngayon at ito, tulungan mo kami mamuhay sa kapayapaan at mula sa iyo. Gamitin mo kami bilang liwanag sa gitna ng dilim at bilang mga paglalang pag-asa sa mga nagdurusa. Nagdali na kami mo, Jesus. Dali mo ang iyong kapayapaan sa aming mundo. Amen. Sinusubukan nating manatiling tapat, subalit madalas tayo ay nabibigo. Hinahanap nating maging mapagmalasakit sa kapakanan ng iba, ngunit malimit, sarili natin ang ating lumunan. Inakala natin tayo ligtas sa anumang kapahamakan, ngunit ngayon nabubuhay tayo na nasa harapan natin ng pangangin, dulot ng maraming mga kaganapan na wala tayong kontrol. Gayunpaman, nalalaman ng Diyos ang ating kahamalan, ang ating mga kabiguang masunod ang kanyang nais at mga atas. Gayon din, ang ating mga takot at pag-aalinlangan, ngunit lagi at sa tuwing ay nakanda siya magpatawad sa lahat, sa bawat isa o paghubugin tayo at gawing mga bagong tao. Lumapit tayo ngayon sa harapan ng Panginoon at hayaan ang kanyang Espiritu ay lumikha sa atin ng bagong puso at isip. Magkaroon po tayo ng sandali ng katahimikan at ating ilahat po sa harap ng Diyos ang ating mga nagkaroon ng kahinaan sa Kanya at sa ating kapwa. Basta
Hatid sa atin ng panahon ng pagkatal ang kaganapan ng pangako. Ang pagpalito ng Emmanuel, sumasa atin ang Diyos. Tinatawag tayo ni Jesus upang magbantay at maghanda sa muli ng pagbabalik. Kaya naman, isang kami ng bawat isa ng mga bagay na makahadlang sa matapat na paghihintay. Mga kapatid, paniwalaan natin ang mabuting balita sa pagdating ni Kristo. Ang dala niya ay habag at biyaya, kaawaan at pagtanggap. At sa muli niyang pagpalito, matuwid na paghakol. Salamat sa Panginoon, tayo'y kanyang pinatawad. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo at magpatian at magkamayan habang inawit po natin ang itong araw. O this is the day. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw, ng Diyos, nagawa ng Diyos. Pahilot saya, at purihin siya, at purihin siya. Oh, ito ang araw, nagawa ng Diyos. Pahilot saya, at purihin siya. Ito ang araw, nagawa ng Diyos. This is the day, alive, forever. My Jesus is alive forevermore. Alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forever. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Buhay, 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 buhay kailanman. Si Jesus ay buhay, buhay kailanman. Buhay, buhay, buhay kailanman. Si Jesus ay buhay kailanman. Ulitin natin ang hallelujah. Si Jesus ay buhay kailanman. Ulitin natin ang hallelujah. Si Jesus ay buhay. Salamat po sa ating flower donor. Ito po ay galing sa ating church. Ngayon po, first Sunday. Sa mga nag-birthday naman po, ng December 16 up to December 31, si Brother Tomas Nero, si Pastor Joshua po, ang ating kapatid na Joseph Caliban, hindi siya po ay muna sa ating Panginoon, ang ating kapatid na Micah, at ang ating kapatid na Mary Joy Lima. Awitan po namin sila ng isang mabiyayang happy birthday song. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Maligayang hari sa iyong pagsilang. Diyos ang siyang magpala. Ayan po. Ang ating pong church ay patuloy pa rin na nag-Bible study every Wednesday. Actually, dito na po natin gaganapin sa church ang Bible study. Start na 7 o'clock. Sana po ay makarating ang lahat upang tayo po ay makapag-aral ng salita ng ating Panginoon. Ganun din po ang choir practice. Pagkatapos po ito ng ating pananambahan, tayo lang po ay magla-lunch. After that ay
Tuloy-tuloy niyo po ang ating gawain. Ang Children's and Adult Sunday School po, ang children po ay nag-uumpisa po ng 9:30 up to 10. 9 o'clock up to 9:30. Tayo po mga adult, it's 9:30 hanggang 10 po sana. Sana po lahat tayo ay makarating din po sa tamang oras at para po ma-attend na natin ang Bible study ng adult. Yung lamang po, hindi ko po alam kung ang ating po mga CROs sa mga mabalita. Ang CWA po, kami po ay magkakaroon ng isang performance this coming December 20. But hinihiling ko po sa inyo na hindi po ako makakasama sa ating kapatid na Grace na lang po ang siyang a-attend. Sorry po sapagkat ang aking po paa ay para hindi makapagsayaw at hindi na talaga makakembot. Kaya hinihiling ko po sa aking kapatid na Grace or ang ating kapatid na Divine na makapag-join sa fellowship na ito na gaganapin po sa Dasmariñas, Cavite. This coming December 20 po. May mga pabalita pa po ba na magagaling sa ating mga sir? Magandang umaga po sa lahat. Good morning! Merry Christmas! Nararamdaman na natin ang spirit ng Christmas kasi medyo malamig na. Ano po? Masarap ang ating pagtulog kasi malamig na ang panahon. Nais ko lamang pong i-correct yung sinabi ng ating kapatid na Elder Becca. Kasi po sa December 20, Elder Becca, ang pupunta po sa gawain ng mga kababaihan ay si Sister Venus at saka si Sister Divine at saka kayo po. Kayo pong tatlo sa PCU, no? Kasi po ang inyong lingkod ay meron po tayong Christmas party naman ng mga bata dito sa church. Kaya hindi po ako makakapunta. So, kailangan nandito po ang mga bata at ang kanilang mga magulang. Magpe-prepare po tayo ng kaunting regalo sa mga bata ito para sa Pasko. At mag-uumpisa po ang ating Christmas party na alas 9 ng umaga hanggang alas 11 po ng tanghali. And then in the afternoon, meron naman pong practice ang choir. On behalf of our choir president, si Elder Ime, tayo po ay lahat nandito para tayo ay mag-practice ng choir sa tulong na rin po ng ating matyagang pianista, si Brother Harvey. Maraming salamat, Brother Harvey, sa pagtsatsaga mo magtulong sa aming lahat. Okay, so ang ating pong Bible study and prayer meeting ay ginaganap po natin every Wednesdays, pero hindi na po muna tayo magkakaroon ng home Bible study. Next year na po. Nung nakaraang Bible study natin, month of November, tayo ay sa tahanan ng ating Sister Venus and kay Kuya Tomaso. Maraming salamat, nakarating kami lahat sa bahay ninyo at nakatikim kami ng masarap na handa. Marami pong salamat. So, magpo-post naman po tayo sa ating FB page. Pakibasa nyo na lang po doon yung mga schedule po ng ating home Bible study sa January 2026. At sana po, ipaalam nyo na sa akin kung gusto nyo sa bahay ninyo tayo magpa-Bible study. Para may schedule ko na po. Ano po? Okay, maraming pong salamat at magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Meron pa po bang mga balita? Pasensya na po kasi pag next ko hindi pala naisama yung nagawang slide kagabi. So, reminder lamang po sa ating mga choir members. Nagsimula po ang ating choir practice yesterday. At patuloy po ito, meron na lang po tayong 4 na rehearsal. Sa next December 13,
Wala po tayong December 14 and December 20. Ang December 20 po ay ang ating general rehearsal. Yung last po na mga susunod na Sabado, ito po ay gaganapin ng alas 4. At ang December 20 naman po ay dahil po supposedly full day general rehearsal siya, pero dahil nga po sa nabanggit ni Elder Chris na Christmas party ng mga bata, ay ito po ay mamumove ng 1 p.m. So hinihikayat po namin lahat ng choir members, sana po kumpleto tayo. Kasi po, malaking tulong din po ito kay Brother Harvey sa ating mga voicing. At pangalawa po, ibibigay ko na lang po kay Pastor Henry yung mga announcement ng Simbang Gabi. Pero additional lang po, sa December 21, ang ating unang Simbang Gabi ay ito po ay music, worship through music. So, it's kind of music festival, hindi po siya kantata. Ang ating kantata ay gaganapin sa June, sa ating anniversary. Linawin po natin ito hindi ito ticketed kantata. This is only a music festival in line of our Christmas celebration. So this is also the time na isi-celebrate natin ang Happy Birthday Jesus. Sa mga nakakasama na din po natin dito sa iglesia this past few years, atin na po sineselebrate ang Happy Birthday Jesus. Before, ang ating Board of Deacons ay hinihikayat na magdala ng mga kagamitan na pwedeng magamit sa iglesia. Pero dahil po sa itinakaharap din natin ngayon sa mga financials ng ating iglesia, magkakaroon po tayo ng quiz. Meron pong nagpaabot sa akin na paano daw po kung walang trabaho, walang negosyo, wala. So, hindi po ito sapilitan reminder. Katulad po ng nangyari sa Memorial Sunday at Thanksgiving Sunday, hindi po ito alin sapilitan. Kung sino po yung may gusto. So, paano po yung quiz nung guide natin for the Happy Birthday Jesus offering? So, ang Happy Birthday Jesus, for example, ikaw po ay nagtatrabaho o may negosyo ka, and you are really wholeheartedly to offer an amount. So, may guide po tayo. For example, ako po ay nagtatrabaho na ng 8 years, let's say. Ita-times po natin siya ng 100. So, 800 ang aking offering. Again po, hindi po siya sapilitan. If you're willing to participate, then nasa sa inyo po yan. At kung ang sabi naman po ng ating Panginoon, kung ano ang nanggagaling sa ating puso. Ito lamang po ay guideline. Nagkakaliwanagan na po tayo. Kasi nagkakaroon tayo ng ng misconception na hindi na lang ako a-attend yan kasi wala akong pang-offer. No po. Hindi basihan nito na para huwag kang umattend ng worship service. Hindi po magkalinawan tayo nito. At sa mga susunod po ng mga announcement regarding po sa ating Christmas Fellowship, napagkasunduan na po, i-announce ko na rin ngayon na ang ating exchange gift this coming December 24 ay worth 300 pesos. Second, reminder, hindi din po ito sa pilitan. Patless po ito, kada family ulit ang offering ng ating pagkain na pagsasalusaluhan sa after ng worship service. Pero po, ang exchange gift ay hindi rin po ito sa pilitan. If you're willing to participate, ang ating pong exchange gift ay worth 300 pesos. So kung meron po kayong clarification concern, pwede po kayong lumapit sa Advent Committee. Maraming salamat po. Papalang umaga po mga kapatid. Good morning! Salamat po sa Diyos sa panibagong buhay at lakas na kanyang pinagkaloob sa atin. Tayo po'y sumapit na sa unang linggo ng Disyembre. Subalit sa ikalawang linggo naman ng Adbyento. At atin po pinagdiriwang sa umagang ito, unang-una ang pagdiriwang ng sakramento ng Banal na Komunyon. Ganun din po ang World AIDS Day. At ganun din po ang Peace Sunday o ating po pinag-naalala ang kahulugan ng kapayapaan sa ating kalagitnaan. Noong nakaraang buwan po, ang
Nobyembre ay isang parati ng Diyos upang tayo magpasalamat sa patuloy po niyang katapatan, kabutihan sa ating mga buhay. At itong buwang ito ay atin din pong inaalala at binibigyan ng pansin ang paghahanda naman sa kapanganakan ng ating Panginoon. Marami po tayong mga activities this month, both local at sa ating pong konferensya. At patuloy din natin italangin ang mga gawain ito sapagkat ito naman po lahat ay para sa Panginoon. Ano? So, atin din pong ipagpasalamat ang mga CROs na meron pong pagsusumikap na ipagpatuloy yung gawain po natin. At paalala lang po muli sa ating mga CWA at sa ating UCM, may mga nakaline up na po kayong mga Christmas Fellowship this month. Ano? Alam ko po sa December 13, ang UCM po, ay meron ding activity sa UCCP Salinas. At yun din naman po ang ating mga CWA sa ECU Las Marinas. Ano? Sa December 22 yan. Tama po? Okay. So tayo rin po ay patuloy na maghahanda para po sa buwang ito. At ang esensya naman po ng Adviento ay hindi naman po yung ating mga tradisyonal na mga paghahanda, kundi kung paano po natin i-prepare o inihanda yung ating mga sarili sa harapan ng ating Panginoon. No? So patuloy po na pagpalain ng Diyos ang buong buwan na ito at patuloy na natin lamhin ang kahulugan po ng Adviento maging ng Kapaskuhan sa masusunod na mga araw. Meron pa ba tayong mga karagdagan pa at pabalita? Kung wala na po, tayong lahat ay tumayo bilang tanda ng paggalang sa pagbasa ng ating banal na kasulatan. Ang unang pagbasa ay mula sa aklat ni Propeta Isaiah. Ito po ay matatagpuan sa Kapitulo 11, chapter 1, verse 10. Ang mapayapang kaharian. Ang maharlikang angkan ni David ay parang punong pinutol, pero papaano ang tuod ay nagkakaroon ng usbong. Darating din ang isang bagong hari mula sa angkan ni David. Mananatili sa kanya ang Espiritu ng Panginoon at magbibigay ito sa kanya ng karunungan, pangunawa, kakayahan, sa pagpaplano, kapangyarihan, kaalaman, at takot sa Panginoon. Magiging kagalakan niya ang pagsunod sa Panginoon. Hindi siya namumuno at hatol batay lang sa kanyang nakita o narinig sa iba. Bibigyan niya ng katarungan ang mga manhirap at ipapagtanggol ang kanilang mga karapatan sa pamamagitan ng kanyang salita at parurusahan niya ang mga tao sa mundo at mamamatay ang masasamang tao. Paiiralin niya ang katarungan at katapatan. Ito ang magiging pinakasinturon niya. Magiging lubos ang kapayapaan sa kanyang paghahari. Ang aso ay mananira kasama ng tupa, mahihigang magkakasama. Ang kambing at leopardo magsasama, ang guya at batang leon, at ang mag-aalaga sa kanila, ang mga batang pasli. Magkasamang kakain ang baka at ang oso, at ang mga anak nila ay magkakatabing tiga. Ang leon ay kakain ng dayami na gaya ng baka. Kahit maglaro ang mga paslit sa tabi ng lungga na makamandag na ahas, o kahit na isot nila ang kamay nila sa lungga nito. Hindi sila makahamak, walang mamiminsala o gigiba sa sayon ang banal kong bundok sapagkat magiging laganap ang buong mundo. Ang pagkilala sa Panginoon katulad ng karagatan na puno ng tubig. Darating ang araw at sisilang ang bagong hari mula sa lahi ni David na magsisilbing hudyat sa mga bansa
para magtitipon sila sa kanya at magiging maluwalhati ang lugar na titirahan niya. Ang salita ng Diyos, pasalamatan natin ang Panginoon. Mula naman po sa tugunang pagbasa, ito po ay matatagpuan sa Aklat ng Mga Awit ng Kapitulo 72. Turuan mo ang haring humatol ng makatwiran, sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan ng matuwid na tuparin tungkulin sa iyong bayan, at pati sa may hirap maging tapat siyang tunay. Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap. Mga nangangailangan, pag-ukulan ng paglingap ang mga nang-aapi, ay lupiin at ibagsak. Nawa sila ay maglingkod, silang lahat mong hinirang, hanggat araw sumisikat, hanggat buhay sumisilang. Si Yahweh, Diyos ng Israel, purihin ng taong madla, ang kahangahangang bagay, tanging siya ang may gawa. Tayo pong lahat, ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman, at siya ay dakilain itong buong sanlibutan. Amen. Amen. Ang salita ng Diyos, purihin ng Panginoon. Manatili po tayo makatayo sa pagbasa mula po sa Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kabanatang 3, versikulo 1 hanggang 12. The Gospel of Matthew, chapter 3, verses 1 to 12. Nang mga panahon iyon, dumating si Juan na tagapagbautismo sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. Ganito ang kanyang sinasabi, magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan sapagat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaías nang sabihin niya, ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran. Gawa sa balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at sa balat naman ng hayop ang kanyang sinturon. Ang kanya namang pagkain ay balang at pulot-pukyulan. Dinarayo siya ng mga tao mula sa Jerusalem, sa buong Judea, at sa mga kabilang panig ng Ilog Jordan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binautismuhan niya sa Ilog Jordan. Nang makita niyang lumapit din sa kanyang mga maraming Pariseo at mga Saduceo upang magpabautismo, sinabi niya sa kanila, lahi na mangulutong, akala ba ninyo'y makakatakas kayo sa parusa ng Diyos? Patunayan muna ninyo sa inyong mga buhay na kayo'y talagang nagsisisi. At huwag ninyong akalain na makakaiwas kayo sa parusa ng Diyos dahil sinasabi din ng ama ninyo, si Abraham, at sinasabi ko sa inyo na kahit sa mga batong ito ay makakalikha ang Diyos sa mga anak ni Abraham. Ngayon pa lamang ay nakaambala ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Binabautismo ko kayo sa tubig bilang patunay ng iyong pagsisisi at pagkalikod sa kasalanan. Ngunit ang darating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Higit siyang makapangyarihan kaysa sa akin. Hindi man naman ako karapat-dapat magdala ng kanyang sandalias. Hawak na niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya sa kamalig ang frigo, ngunit ang ipa ay susunugin sa apoy na hindi mamamatay kailanman. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Trust in God sa mga na
the love of Christ your compass as you welcome strangers here? Do you work to end the violence and to share some more? Are you humble, peaceful, present to the outcast and the poor? God, we point to those before us who have witnessed to your reign. But you come to us and ask us, how our new serve be today? Make us faithful, bold in believing. May our love and joy abound in the work of daily living. May we turn our lives around. Makakaupo na po ang kapagaman.
Salamat po sa ating koro. Sa nakaraang buwan ng Nobyembre ay ating pong muli pinasasalamatan ng Diyos sa kanyang katapatan sa kung paano tayo kanyang ginagabayan at gagabayan pa sa mga susunod na panahon ng ating paglilingkod. Marami hong naging birthday celebrators last month. Unang-una ho dyan ng ating kapatid na Myla, na buong buwan po ng Nobyembre, nasa-celebrate ng kanyang birthday. Mula po November 1 hanggang 30. Sinundan po ito ng first birthday ni Aiden. And of course, ang ating mga elders, Elder Ime, Elder Loida, si Giselle. Sino ba nga ng birthday ng November po? At sa iba pa, mga na nag-iwan po ng kanilang karawan. Bilang pag-alala po sa kabutihan ng Diyos, atin din pong inialay ang ating mga pasasalamat at kaloob doon po sa ating everybody's birthday and Thanksgiving Sunday. At nakita po natin ang esensya rin ng paghahanda o preparasyon para po sa panahon ng Adbyento. Noong nakaraang linggo po, meron tayong 3 P na binigyan ng pansin. Kung naalala niyo po, ano po yung 3 P's na yun? Ano po yung 3 P's na binigyan natin ng pansin last Sunday? Ang paghihintay, pananabik, at pag-asa. At sa pagpapatuloy po ng mga P's na yan, sa Ingles, ang kapayapaan ay peace. Meron daw pong iba't ibang yugto at stages ang kapayapaan. Sa wikang Hebreo po, merong iba't ibang wika na maaari natin maging reference o batayan kapag pinag-usapan po natin ang kapayapaan. Pero, makikita po natin ito sa pamamagitan din ng ating pagkakaunawa kung sinong Diyos para sa atin. Meron pong uri ng kapayapaan na tinatawag pong pamamahinga. Pamamahinga ng lupang katawan at pag-iisip. Ano ho ang ating kinakailangan para magkaroon ng kapahingan sa puso at sa ating katawan at sa ating isip? Ang pagtulog. Siyempre, pag wala kang tulog, wala kang sapat na lakas at wala ka sa hulog, ika nga, wala ka sa wisyo. Lutang ang iyong pag-iisip. Dahil hindi po balanse yung katawan mo at ang iyong iniisip o yung iyong damdamin. Pero bakit nga po ba nagkakaroon ng ganito mga tinatawag na mental and health concerns o issues? Meron po tayong mga kapatid at sa buhay po natin bilang mga tao, dumadanas po tayo na tinatawag na mga anxieties, stress, depression. Yan po ay, sabihin na natin, mga problema sa buhay. At ang mga problema sa buhay po, challenges, iba-iba rin ang level. May namang problema sa paggastos, namang problema kung anong kakainin, namang problema sa pambayad sa bahay, sa kuryente, and worse, namang problema sa asawa. Alala ko tuloy yung isa nating last Sunday, yung pananabik. Ang hirap pag wala ng pananabik ang isa't isa. Huwag na muna natin pag-usapan yung usaping relasyonal na mag-asawa o mag-boyfriend. Sa buhay natin bilang iglesia, sabik pa ba tayong makita rin ng bawat isa o parang nananawa na tayo? Tignan nyo nga yung kaliwat ka ng inyong mga katabi. Alam niyo ba, meron tayong pananabik na makita ang isa't isa at pananabik na makapunta sa tahanan ng Diyos. Double effort po ang ginagawa natin na paghahanda. Kung tayo po ay nagigising ng alas 8 ng umaga para hindi po tayo mali sa ating pong gawain sa pagsamba,
dodoblihin po natin ang effort para hindi mo tayo huli. At bahagi po yan ang tinatawag po natin paghahanda na reparasyon. At sa umagang ito, atin naman po binasa ang talata mula po sa Ebanghelyo ni Lucas ni Mateo tungkol po sa tinatawag nating pagdating ng isang mas nakahihigit pa. Si Juan na tagapagbautismo o John the Baptizer ay isa po sa mga susing karakter sa panahon ng Adbyento. Actually, siya po ang unang ginamit na kasangkapan ng Diyos bago dumating na malapit sa panahon ng kapanganakan ng ating Panginoong Kristo, ay kanyang inihayag ang propesiya ni Propeta Isaías na meron daw pong sumisigaw na galing sa ilang, at ito po ang sinasabi, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran. Pag mensahero ka po ng Diyos, ikaw ay tagapaghatid din ng katotohanan. Ito hong si Propeta, itong si John the Baptizer, straightforward ho ito magsalita. Masasaktan ka talaga. No? May mga tao po kasi na talagang straightforward magsalita. Meron naman pong mga tao na hindi sanay sa ganung klase ng pag-uusap. Naalala ko yung miyembro ko dati doon sa UCC Imperial, si Tatay Jimmy. Na mayapa na po siya, isang elder yan ng iglesia. Ay talaga namang, pag para sa kanya, ikaw ay pangit, sasabihan ka niya, Pastor, ang pangit mo ngayon. Magbihis ka na, mag-ano ka, magsukulay ka, o ibahin mo yung get-up mo. Pero sa kabilang banda, pag nakita ka naman niya na magandang lalaki ka, sasabihin niya sa'yo, Pastor, ang pogi mo ngayon. Kung meron po tayong pagsasabi ng mga medyo masakit na salita, meron din tinatawag ng mga appreciative words. At ito po ang karakter ni Juan na tagapagbautismo. Para po sa mga Saduceo at Pariseo, si Juan na tagapagbautismo ay isang banta. Sapagat meron siyang tatlong bagay na binabanggit. Unang-una po ang pagsisisi. Sumunod na pina naman to sa second Sunday. Ano po? Pagsisisi. Kung ating pong babasahin ang buong talata po sa Ebanghelyo ni Mateo, partikular po ang talatang ito, ipinapaunawa po sa atin ang kahulugan ng pagsisisi. Pag tayo daw po ay nagsisisi, unang-una, kinakailangan muna natin kilalanin na tayo nagkamali. At yan po ang medyo mahirap sa ating mga tao. Hindi ho natin basta-basta na aamin ang mga bunga ng karunungan. Ano po ang naging tendency ng dalawa? Nagturuan. Sabi po ni Adan, etong si Evang binigay mo sa akin, tinukso ako nakainin itong bunga. Sabi naman ni Eva, tinukso ko nung ahas. Siguro, sabi ng ahas, anong kinalaman ko dyan? Pag tayo daw po ay nagsisisi mga kapatid, inaako natin ang sarili nating kakulangan at hindi natin hinahanap kung ay totoo at tapat sa harap ng Diyos. Hindi pabalat bunga lang at hindi ka lamang humihingi na simpatiya sa mga kapwa mo. Ang pagsisisi po ay akto ng pagpapakumbaba sa harap ng Diyos at sa harap ng ating kapwa. At pagsusumikap na tayo ay magbalik loob sa Kanya. Ito po yung pangalawang P, ang pagbabalik loob sa Diyos.
Ngayon, lagi po natin naririnig ang panawagang ito, hindi lamang po sa panahon ng Advento, kundi sa pang-araw-araw na buhay natin bilang mga mananampalataya. Nagpapasalamat po tayo sa Diyos dahil binibigyan tayo ng pagkakataon upang magbalik loob sa Kanya. At meron po tayong kalayaan na pumili kung ano ang mas makakabuti para sa atin. At lagi ho natin sinasabi, piliin natin ang mabuti at piliin natin ang kalooban ng Diyos upang magkaroon po tayo ng esensya ng tunay na kahulugan ng pagbabalik loob. Naalala ko po ang isa kong kaibigan dahil siya po ay paulit-ulit na nababasted sa kanyang panlilito. Tawag namin sa kanya nito ay si Smokey Manaloto. Naalala niyo ba si Smokey Manaloto? Siya po ay isang artista na halos lahat ng kanya pong nililigawan ay tina-turn down siya. One time, nung nag-uusap po kami, sabi niya, alam mo, Eddie, parang wala na akong pag-asang Manila ulit. Kasi lagi ako nare-reject. Lagi na lang ako na-turn down. Ano bang wala sa akin ang meron sa iba? Sabi niya sa akin meron. Sabi ko, alam mo bro, hindi ko masasagot sa iyo yan eh. Dahil ikaw mismo nakakakilala sa sarili mo. Maaaring meron kaming ibang pagkakaunawa o pagkakakilanlan sa iyo, pero mas ikaw ang mas nakakakilala sa sarili mo. Pagnilayan mo ang iyong sarili. So nung nakita na huli kami, after a few years, meron na siyang ipinakilala na partner. Yan. At nagplano na ho sila magpakasal. So, sa awa ng Diyos, meron na ho sila pamilya ngayon at nagkaroon sila ng mga anak. At one thing na kanyang sinabi, alam mo bro, tama ka doon. Kinakailangan ko muna palang kilalanin ang sarili ko at suriin ang sarili ko. Sapagkat ako ang mas nakakakilala sa aking sarili. Ang pagbabalik loob sa Diyos ay isang pagpapahayag na tayong lahat po ay may kakulangan at may kahinaan sa Kanya. Hindi ko natin itinataas ang ating sarili sa harap ng Diyos, kundi bagkus ating ibinababa ang ating mga sarili. Ang ikatlong tipo, mga kapatid, ano po yung una? Pagsisisi, pagbabalik loob, at pagbabago. Ito ho ang pinakatema na tinatawag natin kahulugan ng bautismo. Nasabi po ni Juan na tagapagbautismo, hindi ako ang karapat-dapat kung kayo ay binabautismo ko sa tubig bilang tanda ng pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos, merong darating sa akin na mas nakahihigit. Ni hindi ako karapat-dapat na magsuot ng kanyang sandalyas. Ang tinutukoy niya po dito ay ang ating Panginoong Kristo. At para sa Kanya, ang bautismo Kanyang ginagawa ay hindi kompleto sapagkat wala siyang karapatan, nahigitan ang anak ng Diyos na paparating. So sa ganung punto mga kapatid, nakita natin na ang bautismo tinutukoy na ni Juan na tagapagbautismo ay isang uri ng bautismo na tayong lahat ay magbabalik loob sa Diyos sa pamamagitan ng apoy at ng Espiritu Santo. Bakit po kaya apoy? Meron pong dalawang purpose ng apoy mga kapatid. Yung una nating pagkakaunawa dyan ay yung tinatawag na fire of destruction. Pag hindi mo nakontrol ang apoy, talagang madudurog at mawawasak ang ating mga properties. Pag sumobra ka sa apoy sa pagluluto, sunog. Walang lasa yung kakainin mo.
Pero apoy po na tinutukoy dito ng ating talata ay sa puri ng apoy for refinement. Alam niyo po yung paghuhulma? Ito po mga bakal na yan, sinishape po yan sa paggawaan. Para tinatawag kong hulmahin o para i-mold ayon sa shape o purpose ng kanyang paggamit. At ganun po ang nais ng Diyos para sa atin sa umagang ito. Ang hubugin at hulmahin po tayo ayon sa kanyang kalooban. Ang tanong, handa ba tayong magpahulma at magpabago sa harap ng Diyos? Mga kapatid, ang ikalawang linggo ay tinatagurian natin linggo ng kapayapaan. Marami pong aspeto ang kailangan natin bigyan ng pansin. Subalit ang kapayapaan dulot ng ating Diyos ay isang uri ng kapayapaang ganap at hindi nagmamaling. Pag meron kang kapayapaan mula kay Kristo, kaya mong harapin ang mga hamon ng buhay. Sapagkat ito ay nagdudulot ng pag-asa at pag-asa. Ating pong ihanda pa rin ang ating mga sarili sa susunod na mga araw. Meron pa po tayong ilang panahon upang pagnilay-nilayan ang kahulugan ng pagdatal at ng pagdating ng ating Panginoon Kristo. Tayo po ay ninanyayahan muli sa mga oras na ito na magsisi, magbalik loob, at magkaroon ng daan ng pagbabago. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tawag sa pagkakalayo. Panginoon. Sa panahon ito, ang pagdatal, hindi mapakali ang mga tao sa kanilang mga pinagdadaanan. May mga nag-aalinlangan at nawawala ng pag-asang mababago pa ang kalagayan. Ngunit alalahanin natin, ang pagdatal ay katiyakan na ang Diyos ay pumarito para sa atin. Lumapit ang Diyos upang makapiling tayo at ialay ngayon ang ating mga buhay sa Kanya. Sa nangakong pagpupuliin nito ng pag-asa at biyaya, ialay natin ang mga handog, mga pangako at ikato. Maraming salamat po, Panginoon, para sa pag-asang hatid ng kapanahonang ito. Nalulugod kami sa iyong kabutihang loob.
na nag-uudyok sa amin upang maging pagpapala sa iyong iglesia at sa aming kapwa. Nawa ang aming mga kaloob, pati ang aming mga buhay, at pagkilos ay kikitain ng mabuting espiritu na pagbabahagi upang mahikayat din ang iba na tumugon para sa iyong gawain. Ihanda mo ang bawat isa sa amin sa higit pang pag-aalay ng sarili para sa kapanganakan ng iba, kapakanan ng iba, sa karangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tinapay ng buhay na bumaba, uhat kadalita ay ligaya sa daan ng napaglaran. Mga kapatid, tayo po ay nagkapatipon sa oras na ito upang ating nalalahanin ang naging pagsasakripisyo at pagmamahal ng ating Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo para sa atin. Ang tinapay ng buhay ay ang walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. At tayo inaniyahan na magsisi, magbalik loob at magbago. At ito po ang patuloy nating ipinagdiriwang at ipinagpapasalamat sapagkat sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo ay patuloy niya tayong binibigyan ng pagpapagibagong buhay. Noong gabi ng ating Panginoong Jesus ay nagkatipon kasama ng kanyang mga lalat ay kanyang dinampot ang tinapay at kanyang sinabi, ito ang katawan na aking binibigay para sa inyo. Aking ibabahagi at inahati ito. At sa tuwing kakanin ninyo ito ay gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Ganun din naman matapos maghapunan ay kanyang tinampot ang sarang kanyang sinabi, ito ang aking dugo na iniaalay para sa inyo. Sa tuwing inumin ninyo ito ay gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Ganun din, dinarapat ni Apostol Pablo na tayo ay magsuri sa ating mga sarili bago natin kanin at inumin ang katawan at dugo ng ating Panginoong Kristo. Tayo sa madaling manalangin. Panginoon, amin po iniaalay ang inyong katawan at dugo na nasa aming harapan. Inyong pagpalain ito paspasan at igawad ang inyong presensya. Sa aming pag-alala, O Diyos, ang inyong naging sakripisyo para sa amin at sa inyong ginawang pagtubos sa aming mga pagkakasala.
Salamat, Panginoon, sa inyong dugong ihalay upang tanggapin namin ang katiyakan ng buhay na walang hanggan at higit sa lahat ang kapatawaran ng bumula lamang sa inyo. Sa aming pagsasalo ng inyong katawan at ng inyong dugo, ay patuloy din kami makisalo sa mga lakbayin at dalahin ng aming kapwa, lalo tigit sa mga nakakaranas ng mga mabibigat na hamon ng buhay at sa pamamagitan ng aming pagtutulungan at pagkakaisa. Kami, O Diyos, ay magkasangkapan ninyo ng pagmamahal patungo sa iba. Ito po ang aming pagsawat panalangin ng aming pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus, naming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, sa Panginoon, tayo ay nanyayahan na magtipon at magsalo sa katawan at dugo ng ating Panginoong Kristo. Ang lahat niya na nagpapasakop sa ating Panginoong Jesus ay inaanyayahan na magsitulog sa kanyang katawan. po ay manalangin. So, aming Panginoon Diyos, maraming salamat po, Panginoon. Sa isang lakilang araw ito na muli namin inalala, Panginoon, ang iyong pagbibigay ng buhay, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ay maging katanggap-tanggap kami sa iyong lakilang pag-ibig. Iyong binigay ang iyong buhay, ang banal na dugo, Panginoon, at ang iyong katawan. Nawa po kami bilang iyong mga anak, Panginoon, ay gumawa ng naayon sa aming kapwa at para sa iyo upang aming ipamuhay, Panginoon, ang iyong dakilang pag-ibig at pagsasakripisyo para sa amin, sa pangalan ni Jesus. Amen.
po'y manalangin. O aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa iyo sa mga oras na ito upang aming kilalanin na kami lahat ay nagkulang sa iyo at walang sino man ang karapat-dapat sa amin. Tunay nga o Diyos, na sa landas na inyong binigay sa amin kami ay pansamantalang lumihis at tumalikod sa inyong kalooban. O kaya sa mga oras na ito, Panginoon, hinihiling namin, muli ang inyong pagkabahay sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu. Kami, O Diyos, ay dulot ninyo patungo sa liwanag na dulot ng inyong kabutihan para sa amin, ng inyong pag-ibig, at ng inyong nais na kami ay magkaroon ng buhay na ganap at masaya-saya. So, mga ganito, Panginoon, muli ninyong pinaalala sa amin ng kapayapaang nagmumula sa inyo ay mananatili magpakailanman. Isang uri ng kapayapaan na hindi maaaring tumbasan at tapatan ng anumang material na bagay sa mundong ito. Marami po sa amin, O Diyos, ang nag-aalala, merong nandoon ang pagkabalisa. Subalit ipinagkakatiwala namin sa inyong lahat, Panginoon, sapagkat kayo, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo ang Diyos na kailanman na hindi magpapabaya sa inyong mga anak at inyong mga lingkod. Sa oras sa ito, Panginoon, payapahan niyo po ang aming mga damdamin, ang aming mga kaisipan, at patuloy namin panghawakan ng pangako ninyo, Panginoon, sa aming mga buhay, na kailanman hindi niyo kami ipapahamak, kundi kami ninyong dadalhin patungo sa inyong landas, sa landas ng katwiran, sa landas ng kapayapaan, at sa landas ng paglilingkod. Panginoon, muli po, hinihiling namin na kami ay inyong samahan at bigyan ng pagkakataon na magsisi, magbalik loob sa inyo, at magkaroon ng pagbabago. Tunay nga, Panginoon, na kinakailangan namin talikuran ng aming mga nagawang kasalanan. At huwag nang hayaan na kami ay bumalik pa doon. Ganun din ang pagpapakumbaba namin sa inyong harapan maging sa aming kapwa. At gaya pagkilala ng lahat sa amin, O Diyos, ay nagkasalan at unang sa inyo. Pagsumikapan din namin, Panginoon, na baguhin ang aming mga maling kaisipan, ang aming mga likong gawain at pag-uugali. May iba pang mga bagay, O Diyos, na hindi nagiging ayon sa inyong harapan. Kung ang apoy ay nakakapagdulot upang kami ay mawasak. Ang apoy na dulot ninyo, Panginoon, ay upang magpanibago bawat isa sa amin, upang hubugin ang aming mga sarili, O Diyos, upang isaayos ang aming mga buhay na nakaayon naman sa inyong kalooban at sa inyong nais. Panginoon, turuan niyo po kami na laging handang magpasakop sa inyo, na sa pagpamamagitan, O Diyos, ng pag-aalis namin ng aming mga kaalaman at nalalaman sa mundong ito ang inyong karunungan ng siyang mas mangingibabaw. Iyan tinawa namin, Panginoon, ng aming sarili sa inyong harapan. At punang kami ng inyong mga nais na mangyari para sa amin. Panginoon, kami po ay patuloy pa rin na nagdudulot ng pag-asa, pinangahawakan ang inyong pangako ng kapayapaan. At ito, Panginoon, ang hamon para sa amin sa umagang ito, na kami ay maging tagapaghati, tagapagpaganap, at tagapagpatupad ng kapayapaang namumula sa inyo. Salamat, O Diyos, sa inyong mga anak na nagdiwang ng kanilang karangan sa buong buwan ng Nobyembre. At sa buong buwan ito ng Disyembre, Panginoon, kaya muling itinatalaga at pinapapasalamat ang inyong mga anak na magdiriwang ng kanilang karangan. Panginoon, samahan niyo po kami at gabayan sa oras na ito, sa araw ng bukas at sa mga susunod pang panahon. Sa kung paano namin, Panginoon, na ipinagkakatiwala lahat sa inyo, ay aming ding pinangahawakan ang pananampalataya na inyong tinanim sa aming mga puso. O aming Panginoon, buong puso rin namin itinatalaga ang aming mga sarili, ang gawain ng iglesia ito sa buong buwan ng Disyembre. At sa iba pang mga gawain, Panginoon, na kami ay magiging halimbawa at patotoo sa inyong kabutihan at sa inyong pag-ibig. Ito po ang aming pagsama panalangin ng may pasasalamat. Sa tanging pangalan ni Jesus, naming Panginoon at tagapagligtas.
Amen. Sa landas ng kawalang katiyakan, maalala naman natin ng Diyos ay minsang nilakad ang daan ito para sa atin. Sa ating patuloy na pagharap sa mga pagsubok at mahirap na kalagayan, alalahanin natin ang ibinahaging pag-asa ng pagsasakatawang tao ni Kristo. Na may maranasan natin ang kalapitan ng Diyos at sa kaaliwan ng banal na Espiritu. Humayo kayo ngayon bilang katuwang ni Jesus sa pagdadala ng mabuting balita. Maging tapat na katiwala ng mga tinanggap na biyaya. Humayo tayo sa kapayapaan, ibigin at paglikuran ng isang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.